ibang balita, sa kabila ng mga hamon sa Special Geographic Areas at iba pang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, patuloy ang paghatid ng serbisyo ng Ministry of Social Services and Development sa mga taga-BARM, mula sa ayuda at serbisyong medikal hanggang sa kabuhayan at edukasyon. Yan ang ulat ni Dindo Flora. Sa mga komunidad sa Mindanao na matagal lang nakakaranas ng kaguluhan at kahirapan, unti-unting sumisibol ang pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Sa tulong ng mga programa, sa Sitio Melicano na Balawag, muling nakatayo si Borhan Undalayan, isang dating MILF combatant na halos 2 dekadang hindi nakalakad dahil sa pagkaputol ng kanyang mga paa. Sa ilalim ng Kalinga sa May Kapansanan program, nakatanggap siya ng prosthetic legs, subsidiya at relief assistance. Ngayon, hindi lang siya nakakalakad, isa na rin siyang leader ng mga PWD sa kanilang komunidad. Pagpapasok ko sa MASD, yun ang na-receive ko sa BARM, ang napustisyo, ang paa ko. Almost more than sobra 20 years, hindi ako makatayo. Pero nakapasok ako sa BARM, MASD, na napustisyo ang paa ko, nakatayo ko na mabuti, makalakad na ko na matulin, basta plastada. Sa Barangay Tumbras, Kadayangan, isang ulilang kabataan ang nabigyan ng bagong pag-asa. Si Muhajirin Omar, na nawalan ng magulang at napatigil sa pag-aaral, ay natulungan ng KUPKUP program ng MSSD sa tulong ng subsidiya at emergency assistance na ipagpatuloy niya ang pag-aaral at naging scholar ng Arabic Studies. Unti-unti na ring nababawi ng kanilang pamilya ang kanilang kabuhayan. Yung pera po na 5,000 sa isang month. Okay. At malaki pong naitulong ito sa amin. Especially sa pag-aaral ko. Sa yung kung may gusto akong bilhin, nabibili ko. At itong mga lupa namin at mga niyog na isang bago namatay ang tatay ko, ginamit niya sa pagpapagamot. Ngayon ay nakuha na namin. Sa Maguindanao del Norte, isang ina naman ang nagsilbing ehemplo ng pagbangon. Sa pamamagitan ng Unlad Pamilyang Bangsamoro program, nakatanggap si Jasmine Dianaton Daksila ng puhunan, rice subsidy at pagsasanay sa negosyo. Mula sa maliit na tindahan, napalago niya ito hanggang sa online selling at pasabay ng sibuyas mula Iloilo. Ngayon, sapat na ang kanyang kinikita para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Mas lumago po yung business ko nung binigyan po ako ng MSSD kasi po bago ko po nakuha yung 15,000, may seminar po kami na kumbaga napag-aralan. Ang isa po doon yung pag-compute ng kung paano pumasok yung pera at saka lumabas. Kaya po na-analyze ko po mas malaki po yung lumalabas na pera sa amin kaysa pumapasok sa akin. Kaya po yun po ang pinaka-isa po na ko po sa MSSD. Kumbaga natutunan ko po yung pagsisavings. Iba't iba man ang kwento ni na Borhan, Muhajirin at Jasmine, iisa lang ang kanilang pinatutunguhan, ang pag-angat ng buhay mula sa mga pagsubok. Sa pamamagitan ng iba't ibang programa ng MSSD, nabigyan sila ng pagkakataong muling makapagsimula. Patunay ang kanilang mga kwento na sa tamang suporta at pagkakaloob ng serbisyo, posibleng makabangot at muling makamit ang mas maayos na kinabukasan. Dito po sa BARM, meron tayong Bangsamoro Government, meron po tayong Parliament. Gumagawa po kami ng batas, nag-aayos po kami ng mga budget, nag-identify kami, nagde-design kami ng mga programa na posible pong unique lang dito sa aming rehiyon dahil may kakaiba po tayong kasaysayan. Ang pagka-create po ng BARM ay nanggaling po sa isang mahabang negosasyon. And right now, nasa gitna po tayo ng transition. Ayon pa kay Minister Jajuri, sa pamamagitan ng mga welfare, livelihood at education programs, patuloy na sinisuguro ng BARM na ang serbisyo ng pamahalaan ay umaabot sa lahat ng mga nangangailangan na Bangsamoro. Dindo Flora, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.